Panganib ng amalanhig. Ako nang bahala sa kanya. Hindi ka na kailangan dito. Tingin mo ba? Basta na lang ako papayag pagkatapos mo siyang pabayaan? Bakit? Ako lang bang nagpabaya sa matandang yon? Hindi ba't ikaw din naman? Magkaiba tayo, Katring. May trabaho ako. At may anak ako, ate. Kailangan din naman ako ni Tantan. Hindi naman pwedeng unahin ko ang matandang yon kaysa sa anak ko. Ang matandang yun ay tatay natin. Tatay mo! Matagal nang nawala sa kanyang karapatan ng pagiging ama. Simula nang iwan niya tayo. Matanda na siya, Katring. Maawa ka naman. Gumising ka nga, ate. Sa tingin mo ba, may pakialam ang matandang yun sa atin? Ilang taon niya tayong natiis na hindi makita. Tapos ano? Na magkasakit na siya? Sa atin siya lalapit para magpaalaga? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Namatay na nga yung tao, wala ka pa rin talagang pakialam. Awa? Bakit? Naawa bang matandang yun sa atin? Kay mama? Hindi ba't hindi rin naman? Matagal ng panahon ang lumipas, Katring. Kahit pagbali-balik na rin mo man ang lahat, tatay pa rin natin siya. Alam ko! Kaya nga nandito na ako ngayon, di ba? Para alagaan siya at bantayan. Sabihin mo nga sa akin, Katring, bakit bigla ka nalang kumatok sa bahay ko para lang kunin si tatay? Halata naman na ayaw mo talaga siyang alagaan. Ikaw na rin ang nagsabi. Ama natin siya. At sa tingin mo ba maniniwala ko sa dahilan mong yan? Ikaw? Sa totoo lang, hindi ko naman kailangan na magpaliwanag sa'yo. Ang gusto ko lang mangyari, aalagaan ko ang matandang yan dahil alam ko naman na hindi mo na mababantayan, lalo na't may trabaho ka. Bakit? Ayoko na lang maulit ang nangyari dati. Nabigla ko na lang nabalitaan na patay na si tatay dahil sa kapabayaan ng anak niya. Tapos, malalaman ko na hindi naman pala patay. Yan, lumabas din. Ano ba pinagsasasabi mo? Na kaya mo lang pala siya kinukuha sa poder ko ngayon ay dahil nakokonsensya ka. Bakit? Hindi mo na ba kayang matulog sa gabi, Katring? Dahil may matanda kang tinanggihan na alagaan noon na muntik nang mamatay? Ano bang problema mo sa akin? Ay, namatay na nga pala si tatay dahil sa'yo. Milagro lang na bigla siyang nabuhay uli. Kaya nga nandito ka ngayon para tanggalin ang konsensya na ayaw kang tigilan, hindi ba? O baka naman kinausap ka na ni Mama. Kinonsensya ka niya sa ginawa mong pagtanggi na alagaan si tatay noon. Kaya pumunta ka rito para kunin siya sa akin? Kasi nalaman mo na buhay pa pala si tatay. Ano ba, ate? Tama ako, di ba? Tama ako? Oo na. Ano naman kung nakonsensya ako? Kaya nga nandito na ako ngayon, di ba? Kaya pwede ba? Huwag mo na akong pahirapan. Sinasabi ko na nga ba? Alam mo, wala na akong pake kung ano man ang isipin mo tungkol sa akin. Kukunin ko pa rin ang matandang yon at wala kang magagawa sa gusto kong mangyari. Kaya tumabi ka! Tantan! Ano ho yun, Ma? Kunin mo na yung wheelchair sa likod at dalhin mo na sa kwarto ng lolo mo. Kukunin na natin siya. Ha? Bakit, Ma? Ay, basta! Sumunod ka na lang! Oo na. Galit na binunggo ni Katring ang balikat ng kapatid nitong si Esther bago pumasok sa loob ng bahay. Nasa bungad pa lang ng pinto, natanaw na niya kaagad ang ama na nakahiga sa kama habang nakatitig sa labas ng bintana. Nang marinig ng lalaki ang pagpasok ni Katring sa kwarto, dahan-dahang lumingon ang matanda. Nakita ni Katring ang pilit ng ngiti ng ama niya sa kanya, pero sinuklaan niya lang to ng masamang tingin at dahan-dahang ibinangon sa higaan. Hindi naman nagtagal, sumunod na sa loob ng kwarto ang anak nitong si Tantan. Dala nito ang wheelchair kaya agad na nagtulong ang mag-ina na iupo doon ang matanda. Habang itinutulak palabas ng bahay ang wheelchair, nakasalubong ni Katring ang panganay na kapatid na nakatingin sa kanya. Pero nanatiling diretso ang tingin niya at tuloy-tuloy pa rin na naglakad. Pagkarating naman sa mismong tapat ng kalsada, mabilis na nakahanap ng tricycle ang mag-ina kaya nadala kaagad sa kanilang bahay ang matandang lalaki.
Bukas, Tantan, bumalik ka doon sa bahay ng Tita Esther mo, ha? At kunin mo yung mga damit ni tatay. Kunin mo na lahat, ha? Huwag ka nang magtitira. Bakit ba kasi, Mama? Bakit kailangan dalhin dito yung mga damit ni Lolo Dong? Hindi pa ba halata, anak? Dito na siya titira. Kinuha ko na siya sa Tita Esther mo. Ano? Bakit? May mali ba sa sinabi ko, Tantan? Anong dito na siya titira? Kasama natin? Sa iisang bubong? Natural! Bakit mo naman kasi naisip na kunin si Lolo kay Tita Esther? Mukhang maayos naman ang lagay niya dun ah. Mabuti pa kaya, ibalik na natin siya ngayon pa lang. Baka sabihin ng mga kapitbahay natin, nagpatira tayo ng aswang dito. Anong pinagsasasabi mo? Ma, kalat na sa buong bayan na aswang si Lolo Dong. Ano? Nasisiraan ka na ba? Bakit to? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Sabi nga ng mga tindera dyan sa labas na kaya daw biglang nabuhay ulit si Lolo nung natagpuan siyang hindi na humihinga dahil aswang siya. Tantan, hindi ka ba nahihiya? Sa harapan pa talaga ng lolo mo yan sinasabi? Mukhang hindi naman niya ako naiintindihan, Mama eh. Okay lang yan. Manahimik ka na nga lang. Dito na siya titira, tapos ang usapan. Ma! Ano? Ibalik na lang kasi natin si Lolo Dong kay Tita. Mahihirapan lang tayo eh. Isa pa siyang paalamunin dito sa bahay. Tapos kailangan pang alagaan. Abat? Mama, kinig ka kasi. Nakakainis naman. Ay, wag mo akong artihan, Tantan. Hindi na ako natutuwa dyan sa mga lumalabas sa bibig mo. Umayos kang bata ka? Buisit. At talagang sinusubukan mo ko? Oo na ho. Manahimik ka na dyan kung ayaw mo tamaan, ha? Halika. Tulungan mo na lang akong itulak papasok itong wheelchair. Ang bigat. Ay, ito na nga ba sinasabi ko eh. Ano? May binubulong ka yata, Tantan, ha? Wala ho. Sabi ko tutulong na. Bilisan mo at mukhang uulan. Baka maabutan pa tayo rito. Opo. Matapos na maipasok sa loob ng bahay ang matanda, agad din nila itong inilipat sa isang papag. Inayos pa ni Katring ang pagkakahiga ng matanda at pagkatapos ay bumalik na siya sa naiwang gawain bago pumunta sa bahay ng kapatid. Naglinis lang ito ng buong bahay at agad na rin nagluto ng makakain nilang tatlo. Pagsapit ng pananghalian, muli nilang binuhat ang matanda papunta sa lamesa. Nilagyan ni Katring ng pagkain ang pinggan ng ama. Pagkatapos ay sabay-sabay silang kumain. Nangangalahati na ang kinakain nila, wala pa ring bawas ang pagkain ng matanda. Agad na nangunot ang noo ni Katring dahil sa nakita. Kaya mabilis itong tumayo at lumapit sa likod ng upuan ng tatay nito. Inamoy niya ang pagkain ng matanda sa pag-iisip na nandoon ang problema. Pero dahil wala namang naaamoy na kakaiba si Katring, inis nitong ibinagsak ang pinggan sa harapan ng matanda at galit itong binulyawan. Ano bang problema mo at ayaw mo kumain, ha? Baka kailangang subuan, Ma. Suan? Aba naman, ang alam ko hindi lang siya nakakatayo. Wala namang sinabi sa akin si Ate Esther na paralisado ng buong katawan niya. Baka naman ayaw niya ng pagkain natin. Ay wala akong pake kung ayaw niya ng ulam. Pag sinabi kong kumain, dapat kumain siya. Subuan mo na lang kasi siya, Ma. Huwag mo nga konsintihin ang pagiging pabigat ng matandang yan, ha, Tantan? Mas lalong hindi yan kikibo dahil sa ginagawa mo, ha? Sinasabi ko lang naman, Ma. Kaya mo nga siya kinuha kay Tita Esther, di ba? Para alagaan. Aba, ano pa ba sa tingin mong ginagawa ko, ha, Tantan? Hindi pa ba pag-aalaga ang tawag dito? Bakit bang init ng ulo mo, Mama? Nagsasabi lang naman ako ng opinyon ko. Ay, manahimik ka ng halang. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Kararating lang ni Lolo Dong dito sa bahay pero hirap ka na kaagad. Huwag mo akong simulan, ha, Tantan? Totoo lang ang sinasabi ko, Mama. Mabuti pa. Imbis na puro reklamo ka sa mga naging desisyon ko, intindihin mo itong lolo mo. Ha? Teka, Ma! Lalabas lang ako sandali. Bantayin mo muna dito yung lolo mo. Pakainin mo na rin siya. Hala! Bakit ako? Eh bakit hindi ikaw? Ikaw na, Ma! Hindi ko naman kasundutong si Lolo eh. Ikaw na! Dito ka lang. Babalik din naman ako kaagad. May bibilin lang ako sa labas. Mama!
Hindi na hinintay pa ni Katring na muling makapagdahilan ng anak niya sa kanya dahil mabilis siyang lumabas ng bahay at dumiretso sa malapit na tindahan. Malayo pa man, agad na natanaw ng babae ang kumpol ng ilang residente sa tindahan na balak puntahan ni Katring. Wala naman sana talaga siyang balak na alamin kung anong dahilan ng pagkakaroon ng kumpulan ng mga tao. Aksidente niyang narinig ang pinag-uusapan ng dalawang babae sa gilid kaya agad na naagaw ang pansin niya at napatingin siya doon. Hindi niya alam kung sinasadya ba ng mga matatanda na iparinig sa kanya ang kanilang pinag-uusapan pero tuluyang napalingon si Katring nang mabanggit ng isang matanda ang pangalan ng kanyang ama. Malakas at may pagkasuya ang tono ng matandang babae habang isinasalaysay ang aksidenteng nangyari sa ama ni Katring. Noong una ay nabanggit lang ng tindera ang tungkol sa nangyari pero mabilis na kumunot ang noo ni Katring matapos nitong marinig ang sunod na sinabi ng babae. Dahil sa matinding inis, marahas na ibinagsak ni Katring ang dala niyang pera sa harapan ng dalawang matanda na naging dahilan ng pagtigil ng pag-uusap ng mga ito. Gustuhin man niyang magalit dahil sa mga tsismis na sinasabi ng mga ito tungkol sa ama niya, alam na ni Katring ang tsismis sa buong barangay tungkol sa pagiging aswang ng matanda. Kahit naman hindi sila magkasundo ng ama niya, ayaw niyang nakakarinig ng masasamang biro, lalo na pag nadadawit ang pangalan nito sa usapan. Imbis na magalit, nanahimik na lang si Katring at agad na umuwi para iwasan ang mga tsismis. Buwisit na mga tsismosa yan. Lahat na lang ng buhay ng bawat tao dito sa lugar natin pinag-uusapan. Bakit ma? Anong narinig mo? Kung ano-anong kwento na wala namang katotohanan. Wala na ba talaga silang magawa sa buhay nila? Kaya buhay naman ng ibang taong pinakikialaman nila? Pati yung matanda na dadamay sa mga kahibangan nila? Lahat na lang. Ano, chismis ba to tungkol kay Lolo Dong? Paano mo nalaman? Naku ma, oras na makita pa lang nila akong paparating, magsisimula na kaagad silang magkwentuhan. At ano naman ang naririnig mo? Di kung ano yung narinig mo rin, na aswang nga daw si Lolo Dong. Tama palang mga sinabi mo kanina tungkol sa chismis na naririnig mo. Opo. Pero pati ba naman ikaw mauuto dahil lang sa mga walang basihan na chismis? Makinig ka muna kasi mama. Kagaya mo nung una, hindi rin ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga kapitbahay. Pero kung iisipin mo, nakakapagtaka nga naman talaga yung nangyari. Kaya nga ayokong maiwang mag-isa kasama si Lolo Dong eh. Natatakot ako. Puro talaga walang kwentang lumalabas yan sa bibig mo. Sa ating dalawa, dapat ikaw ang hindi naniniwala sa mga sabi-sabi na yon. Sa tingin mo ba sa panahong ito, may aswang pa? Malabo. Wala naman kasing mawawala kung maniniwala tayo, ma. Yan ang wag mong itatanim sa isip mo, Tantan, ha? Anong walang mawawala? Tinatakot mo na nga sarili mo dahil sa mga chismis ng tao sa paligid eh. Tsaka pwede ba? Hindi aswang ang Lolo Dong mo. Nakita mo na nga ang simpleng pagkain lang. Hindi niya pa magawang kainin. Mga aswang pa kaya siya ng ibang tao? Akala ko ba matalino ka? Ewan ko sa'yo, ma. Basta ako, ayoko nang naiiwan mag-isa kasama si Lolo Dong. Maaga talaga ako mamamatay nito dahil sa takot eh. Katangahan ang tawag dyan, hindi takot. Bahala ka, ma, kung ayaw mo maniwala. Basta ako, natatakot pa rin ako kay Lolo. Pakiramdam ko, parang may mali eh. May kakaiba sa kanya. Ewan ko basta yung bata ka, kung ano-ano na lang napapansin mo. Sa unang mga linggo na dumaan ang pananatili ng ama ni Katring sa bahay nito, naranasan kaagad niya ang matinding hirap sa pag-aalaga ng matanda. Hindi sukat akalain ni Katring na mahihirapan siya lalo na't walang ibang ginawa ang matanda kundi ang magmatigas at hindi sumunod sa kanya sa tuwing tinutulungan niya ito. Sa mga araw tuloy na lumipas, tuluyang napigtal ang pasensya ng babae at nawala na siya ng timpi dahil sa katigasan ng ulo ng matanda. Lolo, kumain na ho kayo. Ano ba? Ayoko nga. Ilayo mo nga sa akin yan. Pero kailangan nyo kumain para makainom na ho kayo ng gamot. Ayoko nga. Hindi mo ba ako maintindihan, bata ka? Ano ba, Lolo?
Huwag na ho kayo mag-inarte at kumain na kayo. Ayoko! Mama! Si Lolo! Anong nangyayari dito? Ayaw na naman kumain ni Lolo. Kanino ko pa siya pinipilit pero ayaw talaga. Ano na naman bang problema ng matandang yan? Araw-araw na lang Naiinis na talaga ako, Ma. Kanino ko pa siya pinipilit. Sinusubukan ko na nga rin eh. Pero hindi niya talaga pinapansin yung pagkain na hinahain ko. Ako nga! Sige, Ma. Tignan ko lang kung susunod siya sa'yo. Ang tigas kaya ng ulo niya, Mama. Kumain ka. Ayoko! Sinabi ng kumain ka! Layo! Ayokong kumain yan! Ganon? Ayaw mo kumain, Ma, anong ginagawa mo? Pag sinabi kong kumain ka, kumain ka! Huwag mo sinusubukan ng pasensya ko, tatay, Namumuro ka na sa akin! Mama! Wag! Inis na binitiwan ni Katring ang balbasaradong panga ng matanda. Saka marahas na ibinagsak ang pinggan na may lamang pagkain. Galit na binatuhan niya ito ng masasamang tingin bago tumayo mula sa pagkakaupo sa papag at lumabas ng kwarto. Hindi naman nagtagal, sumunod na lumabas ang anak nitong si Tantan, dala ang pinggan ng pinagkainan ng matanda. Doon napansin ni Katring ang matinding gulat sa mukha ng anak dahil sa nangyari. Pero imbis na magtanong, ay umiwas ito sa kanya ng tingin at hindi na lamang umimik. Pagsapit ng hapon, maagang nakauwi si Katring mula sa pamamalengke, pero dahil may pupuntahan ng anak nito, nagkusa na siyang kumuha ng palanggana at bimpo na gagamiting pampuna sa katawan ng matanda. Wala namang problema sa kanya ang pagpupunas dito dahil hindi naman maingay ang matanda sa tuwing nililinisan ito ni Katring. Pero nung araw na yon, nagulat na lang siya dahil nagsimulang magsalita ng kung ano-ano ang matanda na dati naman ay hindi nito ginagawa. Ano ho? Nakarinig ka na ba? Ha? Nakarinig ka na ba, Iha? Hindi ko ho alam kung anong tinutukoy niyo. Aswang. Nakarinig ka na ba ng tunog ng aswang? Ano pinagsasasabi niyo na naman, tay? Anong aswang? Saan niyo naman ho napulot ang tanong na yan? Dati, nakarinig na ako. Hindi ko nga alam na ganun pala ang tunog ng ganung klase ng nilalang. Nakakatakot. Hindi ko alam eh. Hindi naman kasi totoo ang aswang, tay. Gusto mo bang marinig ang tunog na tinutukoy ko, anak? Tay, pinupunasan ko po kayo ng katawan. Kabilang kamay naman ang itaas niyo para mapunasan ko na agad. Gusto mo bang makakita ng aswang, Katring? Ha? Naaalala niyo pa pala ako? Gusto mo ba, Katring? Hindi ko alam kung bakit at kung paano pumasok sa isip mo ang ganyang klase ng tanong, tatay, pero hindi ho talaga ako interesado eh. Kung gusto niyo, kayo na lang. Ha? Nakakita ka na ba ng totoong aswang? Tay, pwede ba? Manahimik na lang kayo dahil hindi naman totoo ang mga bagay na lumalabas dyan sa bibig niyong yan. Gusto mo bang maging aswang? Ano ho? Katulad mo lang ako noon. Bata pa at malakas. Ay, Hindi ko nga inaasahan na darating ang araw na ito. Akala ko kasi noon, katapusan ko na. Nagulat ako na paggising ko, buhay pa ako. Humihinga pa rin. Ay, oo na, tay. Alam ko na tungkol sa kwento mo na yan, paulit-ulit na lang ang takbo. Oo na ho, buhay na kayo. Matapos yung sabihin ni Katring, biglang nanahimik ang matanda. Seryoso itong tumingin sa anak at para bang galit na humalukip-kip sa papag bago ito tuluyang nahiga. Hindi man naiintindihan ni Katring ang biglang pagbabago ng kilos nito. Ikinatuwa naman niya ang pagsunod nito sa kanyang mga utos. Pagkatapos niyang linisan ng matanda, hindi maipaliwanag ni Katring ang bigla nitong pagbabago pero pagkatapos ng naging usapan nila,
Nagsimula na ang mga gabi kung saan bigla-bigla na lang niyang naririnig na nagsasalita ang ama kahit wala namang kausap. Noong una ay nakaramdam ng takot si Catherine, lalo na't ang mga salitang lumalabas sa bibig nito ay hindi mga normal na kwento. Pero kinalaunan din naman, sa paglipas ng mga araw, ay nasanay na rin siya sa kakaibang ikinikilos ng matanda. Sa tuwing naririnig niya tuloy itong nagsasalitang mag-isa, hinahayaan na lang niya hanggang sa kusa na itong mapagod sa kakakwento at kusang nananahimik. Sa mga araw tuloy na lumipas, walang naging problema ang dalawa sa matanda dahil nasanay na ito. Hanggang sa... Tao po? Tao po? May tao ho ba rito? Catherine? Saglit lang! Sino ho bang sadya nila? Ate Esther? Ay, salamat naman at lumabas ka. Kanina pa ako nagtatawag dito. Akala ko walang tao eh. Ano ginagawa mo dito sa bahay? Anong klaseng tanong yan, Catherine? Ano sa tingin mong ginagawa ko rito? Malamang dumadalaw. Dumadalaw? Sa akin? Ha? Bakit naman ako sa'yo dadalaw? Si tatay ang sadya ko. Papaano ka? Si tatay. Malamang. Ay, teka nga. Papasukin mo kaya ako dahil kanina pa talaga ako nandito sa labas. Ay, pasok ate. Nasaan ka ba kanina at ang tagal mo lumabas ng bahay? Nagpapakain kasi ako kay tatay eh. Umalis naman si Tantang kaninang umaga kaya walang naiwang kasama yung matanda kundi ako. Si tatay, nasaan? Nasa loob ng kwarto niya. Kapapasok lang doon. Kumusta naman ang lagay niya dito? Matagal-tagal na rin naman simula nung dito siya tumira sa poder mo at sana naman wala kang masamang balita na sasabihin sa akin. Ay, huwag kang mag-alala. Wala namang masamang nangyari sa kanya simula nung dumating siya dito sa bahay. Bukod sa pagiging matigas ang ulo minsan at sa mga kakaiba niyang sinasabi, wala namang ibang problema. Anong ibig mong sabihin na kakaiba? Teka nga, samahan mo nga ako. Gusto ko siyang makita eh. Halika ate. Agad na itinuro ni Catherine sa kapatid nitong si Esther ang kwarto ng matanda. Agad naman itong pumasok at mabilis din namang sumunod si Catherine. Pagtapak na pagtapak pa lang nito sa mismong pinto ng kwarto, agad na napansin ni Catherine ang pangungunot ng noo ng kapatid habang nakatitig sa matanda. Pinanood niya lang ang paglapit ng kapatid sa kanilang ama at hinawakan sa kamay habang kinakausap. Pero kagaya ng palaging ginagawa ng matanda, nanatili lang itong walang kibo at tahimik na nakatingin kay Esther. Ilang ulit pa itong tinawag ng babae para kunin ang pansin ng matanda, pero nanatili pa rin talaga ang pagiging walang kibo nito, kaya naman lumabas na rin ng kwarto ang dalawang babae. Saktong pagkasarado ni Catherine sa pinto, agad siyang nagulat matapos niyang tingnan ng kapatid na seryosong nakatitig sa kanya paglingon niya dito. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, pero napansin niya ang mabilis na pagbabago ng kilos ng kapatid. Ay, bakit ate? Wala. Anong wala? Pwede ba yung bigla-bigla ka nalang mananahimik ng walang dahilan? Lumabas lang tayo ng kwarto ni tatay, hindi ka na nagsalita. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Catherine. Ha? May nangyari ba kay tatay pagkatapos mo siyang dalhin dito? Ano ba yung tanong na yan, ate? Wala! Walang nangyaring masama sa kanya dito. Teka, pinagbibintangan mo ba ako na may masamang ginawa sa kanya, ha? Ay, hindi. May gusto lang naman akong malaman. At ano yon? Sa klase ng tanong mo kanina, parang may gusto kang palabasin eh. Makinig ka muna kasi. Bakit humihina ang boses mo? May napansin kasi akong kakaiba kay tatay kaya nagtanong ako sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Nung lumipat ba siya rito, may napansin ka bang kakaiba sa kilos niya? Ay, hindi kita maintindihan. Bakit hindi mo na lang kasi ako diretsuhin, ha? Hindi na siya tumitingin sa akin pag tinatawag ko siya. O ano naman? Hindi mo ako maintindihan eh.
Paano ba kita kasi maiintindihan kung ganyan ka magkwento? Ayusin mo nga! Ay, makinig ka. Simula nang kinuha ko si tatay sa dati niyang tinitirhan, palagi siyang tumitingin sa akin pag narinig niya ang boses ko. Pero ngayon, ilang ulit ko na siyang tinawag pero ni magsalita na palagi naman niyang ginagawa noon. Hindi na niya magawa. Ano bang gusto mong sabihin, ate? Na may ginagawa ko sa kanya kaya bigla na lang siyang naging ganon? Ay, hindi. Sinungaling! Alam mo, wala namang masama sa mga sinasabi mo sa akin ngayon. Posible lang naman talaga na magbago siya. Total, halos ilang buwan na rin naman simula nung dito siya sa akin tumira, di ba? Baka nga nakalimutan ka na niya kaya hindi ka na niya nilingon nung tinawag mo siya. Imposible. Sa nangyayari ngayon at sa mga napansin mong pagbabago, yung sinabi ko lang ang pwedeng maging akmang paliwanag. Ate Esther, tanggapin mo na lang kasi na wala akong ginawa sa kanya at sadyang nakalimutan ka na lang ng matanda. May mali talaga. Nararamdaman ko. Ay, nakapagod lang yan. Mabuti pa, umuwi ka na sa inyo at magpahinga. Pagkatapos ng nangyari, naging madalas ang naging pagbisita ng kapatid ni Katring sa bahay nila. Hindi lumilipas ang isang araw na hindi pumupunta si Esther para tingnan at ilang ulit na tawagin ang ama nila. Pero katulad ng nangyari noong una, wala pa rin kibo ang matanda sa mga ginawang pagtawag dito na tahimik lang na pinanood ni Katring. Hindi pa rin kasi maintindihan ng babae kung bakit yung ginagawa ng kapatid niya. Ay, umuwi ka na, Ate Esther. Ilang minuto na lang, Katring. Pagbigyan mo na ako. Kanina ka pa nandito. Tsaka, nakita mo na ba kung anong oras na? Malapit nang magdilim pero nandito ka pa rin sa bahay. Hindi ba't may pasok ka pa sa trabaho mo bukas? Mabilis lang ako. Hayaan mo na lang akong manatili pa ng ilang oras tapos uuwi na rin ako kaagad sa bahay. Ano pa nangyayari sa'yo, ate? Ha? Bakit ganyan ka? Bakit pagkatapos nung nangyari, bigla ka na lang naging kakaiba? Sa totoo lang, ate, ha? Hindi naman si tatay yung nagbago eh. Ikaw yun. May gusto lang naman akong alamin eh. Malala ka na, ate. Mabuti pa siguro. Iwas-iwasan mo ng pagbisita kay tatay. Pero... Hanggat maaari, huwag ka na munang pumunta dito sa bahay. Hindi ko na kasi talaga alam kung ano nangyayari sa'yo. Hindi mo alam kung ano sinasabi mo, Katring. May kakaibang nangyari kay tatay. Nagbago siya. Ay, umuwi ka na, ate. Kung ako sa'yo, babantayan ko siya ng maigi dahil hindi na siya ang tatay na tinutukoy mo noon. Nagbago na siya, Katring. Ibang tao na ang nasa loob ng bahay mo. Tantan! Ihatid mo na muna si Tita Esther mo sa bahay nila. Mag-iingat ka, Katring. Masama ang kutob ko sa matandang yan. Matapos umuwi ng kapatid ni Katring sa bahay nito, agad na hinarang siya ng anak nitong si Tantan matapos makabalik ng bahay. Bakas pa rin sa mukha ng anak ang matinding pagtataka dahil sa nangyayari. Kaya naman, hindi na hinintay pa ni Katring na magtanong sa kanya ang anak. Pagod ang tita mo, kaya pinauwi ko na. Sinungaling ka, ma. Alam ko may kakaiba nangyari. Ano yun? Ha? Walang nangyari. Totoong sinasabi ko. Sus, bakit sabi sa akin ni Tita Esther kanina, kailangan daw natin mag-ingat mula kay Lolo Dong? Sige nga, ma. Anong ibig sabihin ni Tita sa sinabi niyang yun sa akin? Sinabi niya yun? Oo. Medyo natakot nga ako dahil ipinagpipilitan niya na hindi daw si Lolo ang kasama natin ngayon. Ibang nilalang daw. Huwag ka na lang makinig sa kanya. Hindi totoo sinabi ng Tita Esther mo. Pagod lang yun sa trabaho kaya kung ano-ano nang napapansin. Pero mukhang okay naman si Tita. Paano kung totoo nga ang sinasabi niya? Na ano? Na hindi lolo mo ang kasama natin ngayon. Paano, ma? Kung oo. Imposible ang sinasabi niya kaya pwede ba? Huwag ka masyadong magpapapaniwala sa sinasabi ni ate. Gusto ko lang nun na matakot sa gawa-gawa niya kwento. Aswang daw si Lolo. Ano? Lahat ng tao dito sa atin sinasabi na aswang si Lolo. Tapos ngayon naman, si Tita Esther na nagsasabi. Paano kung totoo nga, ma?
Ay, hindi nga totoo ang aswang. Buhay na buhay ang lolo dong mo. O, kita mo naman, Tantan, di ba? Siya yung matandang kinuha natin sa poder ng Tita Esther mo noon. Kaya, paano magiging hindi si lolo mo ang kasama natin ngayon? Paano nga ho kung hindi nga talaga? Paano kung tama si tita at ang mga tao dito sa atin tungkol sa sinasabi nila? Na hindi nga talaga normal si lolo at isa siyang aswang. Anong mangyayari sa atin? Wala! Narinig mo ko? Wala! Dahil si lolo dong mo ang kasama natin ngayon. Siya lang at wala nang iba pa. Hindi man aminin ni Katring, nakaramdam din siya ng matinding takot matapos bitiwan ng kapatid at anak nito ang mga salitang yon. Hindi nito alam pero pagkatapos ng nangyari, may mga pagkakataon na namamalayan na lang nito ang sariling nakatitig na sa matanda. Ang simpleng pagtulala niya ay nagdadala na ng kaba sa dibdib dahil na rin sa sinabi ng kanyang kapatid. At habang patagal ng patagal, doon na nga niya napansin ang mga kakaibang pagbabago sa matanda. Nakakita ka na ba ng aswang? Ma, ang ingay ni lolo. Patigilin mo nga siya. Ma! Ma, patigilin mo si lolo dong. Bakit ba, Tantan? Ang ingay ni lolo. Bulong na naman siya ng bulong. Kung kailan namang gabi na at ipagpapahinga na ng mga tao, saka siya nang bubulabog. Oo na, saglit lang. Dahan-dahang bumangon si Katring sa kama at pupungas-pungas na naglakad papunta sa pinto. Balak na sana niyang lumabas para sawayin ng matanda, pero agad siyang napatigil matapos na muling marinig ang mahinang bulong ng ama. Dahil manipis lang ang dingding na naghihiwalay sa dalawang kwarto, mabilis na tumatagos ang ingay na ginagawa ng matanda sa kabilang kwarto papunta sa hinihigaan ng mag-ina. Kaya, imbis na lumabas, dahan-dahan na lang na itinapat ni Katring ang tainga sa dingding para pakinggan ang mga binubulong ng matanda. Agad na nangunot ang noo niya matapos idikit ang tainga sa dingding. Tumahimik na ang silid. Nagtataka tuloy siya kaya mas inilapit pa ni Katring ang tenga sa dingding hanggang sa may marinig na nga siyang tunog mula sa loob ng kwarto. Noong una ay kung ano-anong kaluskos lang sa loob ang naririnig niya, pero hindi nagtagal. Ang sunod na narinig niya ay ang boses ng matanda na nagpanginig sa dalawa niyang tuhod at nasundan ng matinding takot. Nakakita ka na ba ng aswang, Katring? Anong... Nakita mo na ba ako? Tingnan mo ko, anak. Alam kong nandyan ka. Ma? Ano nangyayari? Bakit ka sumigaw? Dito ka lang, Tantan. Kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas na kwartong to hanggat hindi pa ako bumabalik, ha? Ma! Nanginginig man ang tuhod, inipon ni Katring ang lahat ng lakas ng loob at mabilis na tumakbo palabas ng kanilang silid. Nang makarating sa harapan ng pinto ng silid ng ama, pikit mata na pumasok siya sa loob. Masama na kasi ang kutob niya matapos marinig ang ibinulong ng matanda. At gaya nga ng nararamdaman niya, tuluyang nakumpirma ni Katring ang masamang kutob. Naabutan niya ang matanda na nasa dilim at nakatalikod sa kanyang direksyon. Hindi ito nagsasalita, pero agad na napansin ni Katring na parabang may kung ano itong hawak. Kaya naman kahit pinapawisan na ng malamig, lumapit si Katring papunta sa direksyon ng matanda. Doon, tumambad sa kanya ang maamong mukha nito at puro bahid ng dugo. May hawak itong hindi pamilyar na bagay. Patuloy na tumutulo sa braso ng matanda ang kakaibang likido mula sa hawak nito. At sa tulong ng kaunting liwanag mula sa labas ng bintana, doon na kumpirma ni Katring na isa itong patay na pusa. Hindi man alam ang gagawin,
Namalaya na lang niya na mabilis pala niyang inagaw ang hayop sa kamay ng matanda at itinakbo yon papalabas ng kwarto, sabay kandado ng pinto pagkapasok. Diyos ko, patawarin niyo ho ako! Ma, anong ginagawa mo dyan? Tantan! Sinabi ko huwag ka lalabas ng kwarto, di ba? Ano bang sinabi ko? Hindi mo maintindihan, ha? Ano ho ba nangyayari? Bakit kayo sumigaw kanina? Pumasok ka sa loob ng kwarto ngayon na! Pero ma! Pumasok ka, sabi! Ano ho ba yung hawak nyo? Huwag mo na tong pansinin. Ang gusto kong mangyari, sundin mo ang utos ko! Natatakot na ako, Mama. Ano ho ba kasi talagang nangyayari? Parehong napatalon sa gulat ang mag-ina matapos marinig ang malakas na kalabog mula sa kwarto ng matanda. Ang tunog na yon ay nagmumula sa mismong pinto na parabang pilit itong tinutulak ng ama ni Catring para buksan. Pero dahil nga mabilis itong ikinandado ni Catring, hindi na magawang buksan ng matanda ang pinto. Itinutulak niya lang niya yon, kaya lumilikha ng malalakas na kalabog. Sabay na nakatingin ang mag-ina, matapos lumakas ang mga sumunod na kalabog sa pinto ng kwarto ng matanda. Dahil tuloy sa mga nangyayari, agad na itinapon ni Catring ang hawak niyang patay na pusa at mabilis na pinunasan ng kamay, saka mabilis na tumakbo papasok sa kanilang kwarto. Doon, hinigit ng babae ang anak na si Tantan at isinarado ang pinto. Nagsimula kasing makaramdam ng matinding takot si Catring para sa kaligtasan nilang mag-ina. Hindi nito alam kung hanggang kailan mananatiling nakasarado ang pinto ng matanda, lalo na't gawa lang yun sa manipis na tabla. Sa bawat minutong lumilipas, mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ni Catring hanggang sa hindi na nga nila namalaya na pareho na pala silang nakatulog at tanghali nang nagising. Tantan anak, gising na. Pumangon ka na dyan at samahan mo ko sa kwarto ng lolo dong mo. Kailangan nating tingnan kung ano nangyari sa kanya. Ho? Tara na. Teka lang, Ma. Bakit tayo pupunta dun? Hindi mo ba narinig si Lolo kagabi? Halos sirain niya na yung pinto. Baka mamaya yan kung ano pang nakakatakot ang maabutan natin sa loob. Hinaan mo nga ang boses mo. Baka marinig ka niya. Bakit ho? Totoo naman ah. Hindi ko alam kung ano nangyayari kagabi. Pero malaki ang hula ko na may ginagawang masama si Lolo dun. Imposible na bigla na lang siyang lumakas at magawa niyang paghahampasin yung pinto. Di ba, Ma? Mahina na siya. Paano niya nagawa yun? Sinabing hinaan mong boses mo. Pumangon ka na dyan. Tingnan natin ang lolo mo. Mama naman, kung gusto mo talagang tignan ko ano nangyari sa kabilang kwarto, ikaw na lang at huwag mo na ako isama. Pagkatapos nung nangyari kagabi, hindi na ako papayag na iiwan mo ako mag-isa kasama si Lolo Dong. Sinabing hinaan mong boses mo, Tantan. Hindi mo ba ako naiintindihan, ha? Sinabing maririnig ka niya. Bahala kayo, Ma. Basta ako hindi ako sasama. Kayo na lang hong pumunta sa kabilang kwarto at kumustahin yung lagay ni Lolo Dong. Natatakot na ako sa kanya. Ang tigas talaga ng ulo mo. O siya, bahala ka na nga kung ayaw mo sumama. Buisit. Kayo na lang. Inis na iniwan ni Catring ang anak nitong si Tantan sa loob ng kwarto at tahimik na dumiretso sa harapan ng pintong tinutulugan ng matanda. Habang hawak ang susi, nanginginig ang kamay na ipinasok ito ni Catring sa seradura at dahan-dahang pinihit matapos susian. Nagdadalawang isip man, tinulak niya yon na naging dahilan ng tuluyang pagbukas ng pinto. At doon bumungad kay Catring ang magulong kwarto ng ama. Dahil nga matindi na ang sikat ng araw sa labas, maliwanag na ang buong kwarto na sumalubong sa kanya pagkapasok. Sa kabila ng matinding gulo ng mga gamit sa loob, ang tanging nakakuha sa atensyon niya ay ang marungis na mukha ng matanda na mababakasan ng dugo mula sa bibig, pababa sa leeg. Nanatili lang itong nakaupo sa papag at tulala kagaya ng palagi nitong ginagawa noon.
Kung hindi nga lang nakita ni Catherine gamit ang mismo nitong mga mata, hindi maniniwala ang babae na ang matandang nakita niya kagabi ay ang kanyang ama na hindi nakakatayo. Tatay Dong, ayos lang ho ba kayo? Nakakita ka na ba ng aswang, Iha? Tay, ano ho bang nangyari sa'yo kagabi? Bakit nakita ko kayong nakatayo at may hawak na patay na hayop? Kaya niyo ho bang tumayo? Nakarinig ka na ba ng huni ng aswang? Tay, naiintindihan mo bang tinatanong ko sa'yo? Kaya niyo ho bang tumayo kagaya ng nangyari kagabi? Nakakita ka na ba ng aswang? Tatay, ano ba? Hindi niyo ho ba ako naririnig? Kanina pa ho ako nagtatanong sa'yo. Sagutin niyo naman ho sana ako. Gusto kong malaman eh. Paglipas ng araw, magiging katulad din kita. Ay, nakakainis! Bakit mahina na naman ho kayo ngayon, ha? Samantalang kagabi naman ang lakas-lakas niyo. Niloloko niyo lang ho ba ako? Hindi talaga kayo nakakatayo. Aswang? Tumayo nga ho kayo, Tay! Tumayo kayo! Maraming aswang sa lugar natin noon. Gusto mo bang makakita ng aswang? Ayaw niyo tumayo, ha? Tila walang naririnig ang matanda. Lumapit si Catherine sa harapan ng ama at walang sabi-sabi na bigla na lang niya itong hinawakan sa balikat saka marahas na inalog. Pilit din niya itong hinihigit papatayo pero nanatiling parang lantang gulay ang matanda hanggang sa naubos na nga ang pasensya ni Catherine dahil sa mga nangyayari. Inis na lang siyang napaupo sa harapan ng matanda at ilang minuto itong tinitigan habang mabilis ang paghinga dahil sa matinding pagkabugnot. Ilang minuto rin sigurong nanatili si Catherine sa kwarto ng matanda bago niya napagdesisyonan na tuluyang lumabas. Makalipas lang ang ilang minuto, agad din siyang bumalik sa loob ng silid ng ama, dala ang isang basang bimpo. Doon niya marahang pinunasan ang mukha ng matanda at tinanggal ang lahat ng mga dungis at bakas ng dugo na naiwan sa mukha nito. Gustuhin man niya kasing magtanong tungkol sa nangyari kagabi, tanggap na ni Catherine na wala itong makukuhang matinong sagot mula sa ama. Kaya naman nanatili na lang siyang walang imik hanggang sa tuluyan na nga niyang nalinis ang mukha ng matanda. Tawagin na kasi natin si Tita Esther. Dapat makarating sa kanya tungkol sa nangyari kay Lolo Dong kagabi. Hindi pwedeng tayong dalawa lang mamang may alam. Ay, huwag ka nga magpadalos-dalos ng desisyon, Tantan. Hindi biro itong sinasabi ko sa'yo ngayon. Ni hindi ko nga alam kung maniniwala ba ang Tita Esther mo eh. Malakas ang kutob ko na maniniwala siya, Mama. Nakita mo naman kung anong naging reaksyon ni Tita kay Lolo Dong nitong nakaraang linggo lang, di ba? Sinabihan ka pa niya na mag-ingat. Hindi talaga ako sigurado. Mabuti pa, hayaan na lang muna natin. Baka tinopak lang ang lolo mo kagabi kaya yun ang nangyari. Hindi naman yata pwede yan, Ma. Delikado ang lagay natin sa bahay na to sa bawat minutong lumilipas. Ni hindi nga natin alam kung ayos lang ba talaga si Lolo o nagkukunwari lang siya gaya ng kwento mo. Baka nga aswang talaga siya. Tantan! Bakit, Ma? Sinasabi ko lang naman ang mga posibilidad ng mga nangyayari, ha? Pwes, hindi ka nakakatulong. Sa totoo lang, Mama, natatakot na talaga ako sa mga nangyayari. Gusto ko lang umalis dito sa bahay na to at tumira muna kina Tita Esther para malayo lang kay Lolo Dong. Ano? At bakit naman pumapasok sa isip mo ang ganyang mga bagay? Naisip ko kasi, Ma, mas ligtas kung hindi natin kasama si Lolo Dong sa iisang bubong. Sa madaling salita, sa bahay ni Tita Esther. Samantalang dito naman, hindi tayo ligtas dahil isang manipis na dingding lang ang humaharang sa atin kay Lolo. Masyado mo pinag-iisipan ng masama ang Lolo Dong mo, Tantan. Hindi yan maganda. Bakit? Ikaw rin naman, Mama. Hindi ba dati, palagi mong sinasabi na hindi mo tatay si Lolo? Ayaw na ayaw mo nga sa kanya nun eh. Matagal na yun. Tsaka pwede ba? Huwag mo nang ibalik sa akin yung mga sinasabi ko sa'yo. Makinig ka na lang. Ay, ano bang desisyon mo, Mama?
Dito lang tayo. Baka nagkaroon lang talaga ng topak ang lolo mo kagabi kaya... Saka tingnan mo nga. Bigla na naman siyang naging parang lantang gulay kagaya ng dati. Kaya huwag ka nang mag-alala ha. Wala siyang magagawang hindi maganda sa atin. Nakakainis ka naman, Ma. Hindi ka talaga naniniwala sa mga sinasabi ko eh. Kung gusto mo talagang umalis, umalis ka. Hindi naman kita pinipigilan. Ay, nakakainis ka talaga, Mama. Kinagabihan, maagang nagsarado ng bahay si Catring dahil sa nangyari. Matapos din kasi nitong maihatid sa loob ng kwarto ang ama, agad na rin niyang ikinandado ang pinto sa takot na may kakaiba na namang gagawin ng matanda. Pagpatak ng 10:00 ng gabi, agad na ring nahiga sa kama ang mag-ina saka natulog. Dahil hindi naman dalawin ng antok si Catring, tahimik na lang siyang tumitig sa kisame at pinakiramdaman ang buong paligid. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang nakatulala, pero namalayan na lang niya ang sarili niya na nakatayo sa harapan ng dingding ng kwarto na minsan na niyang pinagtapatan ng tenga para marinig ang ingay mula sa silid ng ama. Bigla kasing nakaramdam ng pagtataka si Catring matapos mapansin ang kakaibang pananahimik ng kabilang kwarto kung saan naroon ang matanda. Ayaw man niyang puntahan ng matanda. May nagsasabi sa kanya na silipin ito sa kabilang kwarto. Kaya naman, tahimik siyang naglakad palabas ng silid pero agad na napatigil sa paghakbang dahil sa anak na si Tantan. Saan ka pupunta, Ma? Sisilipin ko lang sana ang lolo mo. Bigla kasi siyang tumahimik kaya bibisitahin ko muna siya bago ko matulog. Baka naman tulog na kaya tahimik. Hayaan mo na kasi. Ipagpabukas mo na lang yan, Ma. Saglit lang naman ako. Kung hindi ka naniniwala, samahan mo ko at nang pareho tayong babalik dito kapag walang nakitang kakaiba doon, ha? Yang ka na naman, May. Samahan mo na kasi ako, dali na, Tantan. Sige na nga. Ay, salamat naman. Sige na, Ma. Mauna ka na dun at susunod ako. Paglabas ng kwarto, agad na inilabas ni Catring ang susi sa bulsa at dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang madilim na silid, pero dahil wala namang nakita o narinig na kakaiba, balak na sana niyang tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto para buksan ang ilaw. Pero agad siyang napatili ng malakas matapos may biglang sumunggab sa kanya. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Catring nang maramdaman ang biglang pananakit ng leeg sa hindi malamang dahilan. Bago pa man tuluyang maintindihan ni Catring ang mga nangyayari, muling naagaw ang atensyon niya nang bigla na namang may sumunggab sa katawan niya na naging dahilan ng tuluyang pagbagsak sa sahig. Doon lang tuluyang naintindihan ni Catring ang nangyayari. At sa hindi masabing dahilan, ang agad na pumasok sa isip niya na gumagawa nito ay ang kanyang ama. Ma! Ma, ano nangyayari? Nasaan ka? Tantan! Tulong! Tulungan mo ako! Mama! Saklolo! Ma! Sabihin mo sa akin kung nasan ka! Halos wala nang makita si Catring dahil sa matinding dilim na bumabalot sa loob ng kwartong yon. Ngunit sa tulong ng maliit na bintana, nagawa niyang makita ang nilalang na umaatake sa kanya. Nang tuluyan itong maaninag, nanlaki ang mga mata ni Catring matapos masaksihang ang ama niya ang nasa kanyang ibabaw. Kakaibang itsura nito at talaga namang nakakasindak. Dahil sa kulubot na mukha, matutulis na ngipin at mahahabang kuko, tuluyang nanghina ang katawan niya sa takot at pumasok sa isip ang salitang aswang. Mula sa kinahihigaan sa sahig, kahit pilit na hinihigit ni Catring ang katawan papalayo dito, ramdam na ramdam pa rin talaga niya ang bawat sunggab na ginagawa nito sa kanyang katawan. Para bang mabangis na hayop ang ama nang muli nitong sinunggaban ang katawan ni Catring at tila ba gutom na pinagkakagatan ng iba't ibang parte ng katawan ng babae.
Gamit ang natitirang lakas, naghanap si Katring ng magandang pagkakataon hanggang sa bigla na lang niyang itinulak ang aswang at mabilis na tumakbo papunta sa direksyon ng anak na nangangapa pa rin sa dilim para hanapin siya. Anak, takbo! Ma, ano nangyayari? May aswang! Ha? Kailangan na natin makatakas dito. Kailangan nating tumakbo. Aswang ang lolodong mo! Bago pa man tuluyang makatakbo papalabas kasama ang anak, bumagsak kaagad si Katring sa sahig at tumalsik naman sa dingding ang anak nito. Matapos higitin ng matanda ang parehong paa ng mag-ina at marahas na hinila papasok sa kaloob-looban ng kwarto. Agad na nawala ng malay ang anak nitong si Tantan, samantalang si Katring naman ay nagsimulang magsisigaw para humingi ng tulong sa mga taong nasa labas. Kung gaano kahina ang matanda sa umaga, ay siya namang pagkalakas-lakas nito ng gabing yon. Para bang naging isang literal na hayop talaga ito dahil sa bangis at bilis kumilos, lalo na sa dilim. Wala tuloy naging panama ang katawan ni Katring para labanan ng matanda. Kaya naman sa huli, ang tanging nagawa na lang niya ay ang sumigaw habang pilit na yumaya po sa mga bagay na nahahawakan para pigilan ang aswang sa patuloy na paghigit sa kanya papunta sa kung saang direksyon noong kwarto. Ma... Anak! Tantan! Gumising ka! Kailangan mo pumangon dyan at umakbo palabas ng kwartong ito! Iligtas mo ang sarili mo, anak! Mama... Hindi ko na yata kaya. Nahihilo na ako. Hindi pwede. Kailangan mo makaligtas, anak. Kahit hindi na ako, ikaw na lang. Mama! Tulungan niyo kami. Parang awa niyo na iligtas niyo ang anak ko. Saklolo! Nang mga oras na yon, nararamdaman na talaga ng babae ang unti-unting panghihina ng katawan dahil sa mga kagat at sugat na ginawa ng aswang sa kanyang katawan para sipsipin ang kanyang dugo. Halos umiikot na rin ang paningin ni Katring dahil sa matinding pagkahilo. Ang dati tuloy nito na malakas na sigaw para humingi ng tulong ay dahan-dahang humina na sumasabay sa kanyang katawan. Nawawala na rin siya ng pag-asa na may posibleng papasok sa loob ng bahay nila at magliligtas sa kanilang dalawa. Kaya sa huling pagkakataon, gamit ang nanginginig na kamay, itinulak niya ang katawan ng aswang papalayo sa kanya at malakas na sumigaw ng saklolo sa may bintana ng silid. Habang sumisigaw, naramdaman na lang ni Katring ang matalas na kuko ng aswang sa leeg niya kasabay ng isang makatindig balahibong sakit. Muling kinagat ng aswang ang leeg niya. Naramdaman na lang din ni Katring ang biglang pangingimi ng tagiliran hanggang sa makapadoon ang kamay ng aswang na nakapasak sa mismong katawan na naglalabas ng maraming dugo. Doon tuluyang napaluhod si Katring at napasukan ng dugo. Noong akala niyang katapusan na ng lahat, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng matanda at tumama sa mukha niya ang isang nakakasilaw na liwanag. Liwanag ng ilaw na dala ng kapatid nitong si Esther. Katring! Ate Esther, tulungan mo kami ng anak ko. Parang awa mo na. Hayop ka! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Papatayin kita! Tulungan mo ang kapatid mo, Esther. Ako na munang bahala sa aswang na yan. Hanggat hindi mo sila nagagawang mailabas sa kwartong ito ng ligtas, pipilitin kong pansamantalang pigilan na makatakas ang tatay nyo. Kaya bilisan mo! Hindi ako papayag na basta mo na lang siyang pakawalan, Manong Jose. Parang awa mo na. Kailangan mo siyang mapatay. Intindihin mo na ang kapatid mo! Oo, sige ho. Hindi man alam ni Katring kung paanong nakarating ang kapatid na si Esther dahil sa distansya ng bahay nito mula sa kanya. Agad siyang nabuhayan ng loob at pilit na gumapang papalapit sa kapatid sa kabila ng mga sugat na natamo ng kanyang katawan. Para bang naging magaan ang katawan ni Katring ng mga oras na yon at nagawa niyang maigalaw ang parehong binti para tumayo. Pero hindi pa man tuluyang nakakahakbang. Malakas siyang napasigaw.
Dahil sa matinding sakit, nang muli nitong maramdaman ang kamay ng aswang sa parehong sugat ng tagiliran niya. Bumagsak ang katawan ni Katring at umikot ang paningin dahil sa pagkahilo, kasabay ng pag-agos ng dugo sa sahig na mismong kinahihigaan niya. Naramdaman na lang niya ang patuloy na pagkagat ng aswang sa kanyang leeg at habang patagal ng patagal, nararamdaman na talaga ni Katring ang matinding panghihina. Gustuhin man tuloy niyang tulungan ng kapatid na mapatay ang aswang, tanging ang mapanood na lang ang bawat galaw ni Esther at ng matandang kasama nito ang tangi niyang nagawa. Isarado mo ang pinto, Esther! Lumaban ka, Katring. Wag na wag mong ipipikit ang mga mata mo. Ililigtas ka namin. Hintayin mo lang. Ang pinto, Esther! Baka makatakas ang tatay niyo! Oo. Sinasabi ko na nga ba, isa kang amalanhig. Hindi ko sukat akalain na tama ang hinala ko matapos kitang makita nung araw na yun, Dong. Aswang ka pala! Manong Jose, parang awa nyo na. Bilisan nyo na ho dahil baka maubusan na ng dugo ang kapatid ko. Delikado lang lagay niya. Mahilig sa dugo ang mga amalanhig. Alam kong hindi hahayaan ng tatay nyo na masayang na lang basta-basta ang mga dugong lumalabas sa katawan ng kapatid mong si Katring. Hindi ko ho kayo pinapunta dito para gawing pain ang kapatid ko. Ang gusto kong mangyari, iligtas niyo siya mula sa aswang na yan. Wala siyang pakiramdam. Pwes, gumawa kayo ng paraan. Hindi ba't isa kayo magaling na manunugis? Ngayon iligtas niyo ang kapatid ko. Gagawin ko ang lahat. Parang awa niyo na. Kailangan nang maisugod ni Katring sa ospital. Dapat na natin siyang makuha sa kamay ng aswang na yan. Ililigtas natin siya! Mula sa sahig, dahan-dahang bumigat ang paghinga ni Katring dahil sa kalagayan niya. Akala niya noong una titigilan na siya ng aswang matapos magsimulang lumaban pabalik ng kapatid at ng matandang kasama nito, pero laking gulat ni Katring nang magpatuloy pa rin ang aswang sa pagkagat sa kanyang katawan at hindi nagpatinag sa mga hampas na binibitiwan ng matandang manunugis. Mahigpit na napahawak si Katring sa paanan ng kama at lakas loob na itinulak papalayo ang aswang sa kanyang katawan, na agad namang sinigundahan ng mga palo ng matanda gamit ang buntot pagi na hawak nito. Sa ilang minutong pakikipagbuno ng dalawa sa aswang, sakalang ito tuluyang lumayo sa nakatihayang katawan ni Katring. Kaya naman nagawa na siyang mahila ng kapatid na si Esther papunta sa ligtas na bahagi ng kwartong yon. Katabi ang anak na si Tantan. Ate Esther! Katring, ayos ka lang ba? Pasensya na't nahuli kami ng dating. Akala ko walang mangyayaring masama sa iyo at sa anak mo kaya hindi kami agad pumasok. Kung nakinig lang sana ako kay Manong Jose, hindi ito mangyayari sa iyo. Sorry. Ang mahalaga, nandito na kayo ngayon para iligtas kami. Akala ko mamamatay na ako, ate. Ay, hindi. Walang mamamatay. Hindi ko hahayaan na mangyari yun sa'yo. Kung kinakailangan ko na malagay din sa peligro, mailigtas ka lang. Gagawin ko. Kaya kailangan mong kumapit. Dadalhin kita sa ospital pagkatapos nating mapatay ang hayop na yon. Kailangan niya magbayad sa ginawa niya sa'yo at sa anak mo. Maraming salamat, Ate Esther. Esther! Makakatakas ang tatay niyo! Ano ho? Huwag niyo hong hayaan na mangyari yun. Patayin niyo siya. Walang espasyo para sa uri ng nilalang na katulad niya dito sa mundo. Dapat lang siyang mabura. At gaya ng sinabi ng kapatid ni Katring na si Esther, nakita nga niya kung paanong patuloy na labanan ng manunugis ang aswang sa kabila ng mabilis na galaw nito. Dahil may makakapal na balat ang aswang, naging mahirap para sa manunugis ang mapuruhan ng katawan nito. Kaya naman kahit ilang beses na mahampas, wala pa ring epekto sa aswang ang ginagawa ng matandang lalaki. Dahil nagkakagulo na ang mga tao sa loob ng kwartong yon para lang malabanan ng aswang, hinigit ni Katring ang sarili papunta sa direksyon ng anak at pinilit na ginising si Tantan. Dahil abala si Katring sa ginagawa, hindi na niya namalayan ang biglang pagtalon ng aswang sa direksyon niya at mabilis na naitulak ang pinto na nasa kanyang likuran, kaya bumukas yun ng malapad.
Sa isang mabilis na pangyayari, naramdaman na lang ni Katring ang sarili niyang kinakaladkad. Tangay-tangay siya ng aswang papalabas ng bahay at patungo sa direksyon ng kakahuyan. Katring! Gusto niyang itakas ang kapatid mo para patayin sa gubat. Hindi natin siya dapat hayaan na makalayo at mawala sa paningin natin. Dahil magiging delikado para sa kapatid mo oras na tuluyan siya nitong makuha. Si Katring! Kailangan natin siyang iligtas! Habulin natin siya! Saklolo, tulungan niyo ako! Ililigtas kita, Katring! Huwag kang matakot! Ramdam na ramdam ni Katring kung paanong paulit-ulit na tumama ang ulo sa lupa habang patuloy siyang hinahatak ng aswang. Dahil nga madilim ang buong paligid, hindi na niya alam kung nasaang parte na ba siya ng lugar. Pero hindi pa rin siya nagpapigil at nagpatuloy pa rin ang kakasigaw ng saklolo. Hindi naman nagtagal nang mapadaan sila sa isang madamong bahagi ng gubat. Mabilis na kinuha ni Katring ang oportunidad na yon at agad siyang humawak ng mahigpit sa nadadaanan nilang damo sa kabila ng mga sugat na kanyang natamo. Hindi naman nagtagal dahil hindi inaasahan ng aswang ang ginawa niya, tuluyan siya nitong nabitiwan. Akala ni Katring noong una, babalikan pa siya nito pero agad na nahanap ng kapatid na si Esther ang kanyang kinaroroonan kaya naman mabilis siya nitong nailigtas at naitakbo pabalik sa bahay. Nang mga oras na yon, tuluyang sumuko ang katawan ni Katring at bago pa man magdilim ang paningin niya dahil sa matinding pagod, narinig pa niya ang pakiusap ng kapatid sa matandang manunugis na habulin ng kanilang ama at patayin. Pagkatapos nun, tuluyan nang nawala ng malay si Katring at nagising na lang siya ilang linggo na ang nakalipas sa isang maliit na ospital sa kanilang bayan. Ate Esther! Ate! Katring! Katring, may malay ka na! Dok! Gising na ho ang kapatid ko! Dok! Ate! Nasaan ang anak ko? Nasaan na si Tantan? Shh! Huwag kang mag-alala. Ligtas naman ang pamangkin ko at nasa mabuti siyang kalagayan. Sa ngayon, sarili mo munang intindihin mo ha, Katring? Anong nangyari? Nawalan ka ng malay bago ka pa man namin madala dito sa ospital eh. Ilang araw ka na rin tulog. Ilang araw? Halos 3 na rin. Anong nangyari kay tatay? Hindi na siyang tatay natin, Katring. Ibang nilalang na ang nasa katawan ni Tatay Dong. Ipinaliwanag sa akin ni Manong Jose na isang karaniwang aswang na pala noon pa man si tatay. Pero dahil malayo tayo sa kanya, namatay na lang ito bago pa man maisalin sa ibang kaanak ang itim na perlas. Napatay ba siya ni Manong Jose? Sa kasamaang palad, nakatakas yung aswang bago pa man siya maabutan ni Manong. Ang sabi niya sa akin, nagtago na raw yun sa damuhan at sa mga puno nung gabing yun kaya hindi na niya nahanap. Ano? Paano kung balikan kami noon? Si Tantan, yung anak ko! Kumalma ka, Katring. Hindi na kayo mababalikan ng aswang na yon. Lalo na ang anak mo dahil binigyan na siya ni Manong Jose ng pangontra sa mga amalanhig. Amalanhig? Hindi ko talaga alam kung ano nangyayari. Hanggang ngayon nga, nalilito pa rin ako at walang kaalam-alam tungkol sa nangyari nung gabing yun. Sabihin mo nga ate, paano ka nakarating sa bahay at nailigtas kami nung mga oras na yun? Paano mo nalaman na aswang si tatay? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na natuklasan ko na aswang nga talaga si tatay noong unang araw na binisita ko siya sa bahay mo? Paanong? Napansin ko na may kakaiba na talaga sa kilos ni tatay noong araw na yon. Pero dahil nagdadalawang isip din kung tama ba ang kutob ko, naisip ko na patuloy na bumisita sa bahay mo para pasimpleng bantayan ang mga kakaibang pagbabago ni tatay. Noong una, akala ko paranoid lang ako at masyadong pagod sa trabaho pero matapos kong ilang araw na mabisita si tatay,
Doon ko na talaga nakumpirma na totoo ang kutob ko tungkol sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Marami akong kakaibang nakita. Hindi ko man nasabi sa iyo noon, pero may mga gabi na pumupunta ako sa bahay niyo para lang tingnan si tatay. Ilang ulit ko na siyang nakitang tumayo, pero dahil alam kong hindi ka maniniwala sa akin, humingi na lang ako ng tulong kay Manong Jose na isang albularyo at manunugis, taga kabilang barangay siya. Siyang tumulong at nagpatunay na tama nga ang lahat ng hula ko tungkol kay tatay. At nung gabing iniligtas mo kami ng anak ko, nandun ka ba sa labas dahil binabantayan mo si tatay? Oo. Sinabi kasi sa akin ni Manong Jose na magiging hayok sa dugo ang malanhig. Matapos na hindi maipasa sa katawan ng ibang itim na perlas, nagiging isang uri ng patay na aswang ang malanhig at ganun ang nangyari kay tatay. Natakot ako na baka mapahamak kayo ni Tantan kaya nagbantay na ako sa labas. Hindi ko naman akalain na habang nasa labas kami, may mangyayari na palang masama sa inyong dalawa ng anak mo. Noong narinig na lang kitang sumigaw, doon na lang kami sumugod papasok. Alam kong medyo nahuli kami ng dating pero masaya akong nailigtas kita, Katring. Hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko oras na may mangyari sa iyong masama ng mga panahong hindi pa kami pumapasok. Salamat sa pagpunta, Ate Esther. Hindi. Salamat, Katring, dahil buhay ka. Ligtas at nagagawa akong makausap ngayon. Siya nga pala. Yung tungkol kay tatay. Anong tungkol sa kanya? Anong mangyayari kay tatay? Hindi ba't sinabi mo na nakatakas siya? Hindi ko rin alam. Pero ang sabi ni Manong Jose, hindi na raw kayo babalikan noon dahil sa nangyari. Posible rin na pumunta na yun sa ibang lugar o hindi kaya naman nagtago na sa gubat dahil sa nangyari. Mabuti naman kung ganon. Ligtas na kayo ngayon. Ligtas na tayo. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, mahigpit na niyakap ni Katring ang kapatid habang mahinang umiiyak. Hindi rin kasi niya sukat akalain na makakaligtas siya matapos ang lahat ng nangyari. Akala ni Katring mamamatay na talaga siya ng gabing yon. Mabuti na lang at dumating ang kapatid na si Esther kasama ang matandang manunugis. Makalipas naman ang ilang linggo, tuluyan nang nailabas ng ospital si Katring. Sa tulong ng kapatid nitong si Esther, agad na siyang nakauwi sa bahay nito kung saan naabutan ni Katring ang anak na si Tantan, nakausap ang matandang si Manong Jose. Magkaharapan ang dalawa at may bagay na iniabot ang matandang lalaki sa anak nito na agad na natitigan ni Katring matapos ilagay sa ibabaw ng lamesa. Yung kwintas na may kakaibang itsura. Gawa yun sa bato na kulay abo. Para saan ho yan? Pangontra, alam ko na kahit sabihin ko sa inyo ngayon na hindi na kayo babalikan ng amalanhig na yun, magkakaroon pa rin kayo ng kaba at takot sa puso dahil sa nangyari. Kaya naman gumawa na ako ng pangontra na magagamit ninyo laban sa mga aswang. Gumagana ho ba talaga yan? Oo naman. Hanggat suot nyo ang kwintas na yan, mailalayo kayo niyan mula sa mga aswang na posible niyong makasalubong o makasalamuha. Malaki ang magiging tulong ng mga yan lalo na't nakatakas ang tatay niyo. Pero wag na kayong matakot. Hinding-hindi na kayo nun masasaktan. Salamat ho talaga, Manong Jose. Hindi ko ho alam kung anong gagawin ko para pambayad sa ginawa niyong pagtulong sa akin para lang mailigtas itong kapatid at pamangkin ko. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Wala yun. Ang mahalaga, ligtas na ngayon itong si Katring at ang anak niya. Salamat ho, Manong Jose. Magpagaling ka kaagad, Katring. Alam kong maraming nangyari sa'yo nung gabing yon. May sugat ka pa rin at muntikan ka na nga mamatay mula sa kamay ng tatay nyo. Pero gusto kong magpakatatag ka, Iha. Parte lang ng buhay nating mga tao ang makaranas ng mga kakaibang pangyayari sa buhay natin. Huwag kang matatakot. Oo, Manong. Hindi ko kakalimutan ang sinabi ninyo. O siya, dumaan lang talaga ako dito para ibigay ang mga ginawa kong pangontra para sa inyo. Aalis na rin ako at kailangan ko pa maghanap ng mga halamang gamot sa gubat.
Baka abutin pa ako ng gabi sa daan kung magtatagal pa ako dito. Mag-ingat ho kayo, Manong Jose. Kayo rin. Malapad ng ngiti sa labing pinanood ni Katring at ng kapatid niya ang matandang albularyong naglalakad papalayo sa kanilang bahay. Dala ang mga bayong nito na may lamang kung ano-anong panggamot. Nang hindi na nila matanaw ang matanda, sakalang pumasok ang magkapatid sa loob ng bahay. Doon inalalayan si Katring ng kapatid para maayos na makaupo sa upuan at iniabot sa kanya ang isang baso ng tubig pati mga gamot na kailangan niyang inumin. Nangako kasi ang kapatid niya na aalagaan siya nito hanggang sa tuluyan ng gumaling. Wala namang nagawa si Katring kundi ang pumayag na lang at hayaan ng kapatid na gawin ang gusto nitong pagtulong. Habang nagpapagaling si Katring, pansamantala munang nanirahan ng kapatid sa bahay nila para mas lalo itong matutukan. Sa loob lang ng ilang buwan hanggang sa tuluyan ng maghilom ang lahat ng sugat niya sa katawan, napapangiti siya dahil nandun ang ate niya para umalalay. Sa mga buwan ding lumipas, unti-unti nang nakampante si Katring mula sa aswang na kinatatakutan nila. Kung noong una ay hindi pa nito magawang makatulog ng mahimbing dahil sa takot na baka bigla na lang silang pasukin ng tatay nilang aswang, unti-unti na rin siyang nakakatulog ng mahaba-haba sa gabi nang hindi naaalimpungatan o bigla na lang nagigising dahil sa bangungot. Ate, magaling na ako. Hindi mo na kailangan pa na bantayan kami dito ng anak kong si Tantan. Ayos lang kami. Sigurado ka ba? Pwede naman akong hindi na muna magtrabaho eh. Dito na lang ako sa bahay mo para may katulong at kasama ka. Hindi na. Ayos na talaga kami. Hindi ka na ba natatakot? Mukhang hindi ka pa rin nakakatulog ng maayos eh. Nakakatulog na ako. Tsaka ilang buwan na rin naman kasi ang nakalipas. Hindi na ako kinakabahan katulad nung una ngayon. Medyo kampante na kami ni Tanta na hindi na talaga kami malalapitan ng aswang na yun pagkatapos ng nangyari. At paano kung bumalik siya? Paano ka? Baka mapahamak ka na naman. Ate Esther, makinig ka. Ayos lang talaga kami. Ligtas na kami dito ng anak ko. Hindi mo na kami kailangan pa na palagi na lang bantayan. Unti-unti ko na rin kinakalimutan yung nangyari. Gusto kong burahin yung gabing yun sa buhay ko para naman baka pamuhay na kami ng maayos at payapa. At ikaw, sarili mo naman ating intindihin mo at hindi kami. Hindi ka na bumabata. Kailangan mo na maghanap ng taong makakasama mo sa buhay. Hindi ko pa iniisip ang tungkol doon. Sa ngayon, gusto ko munang maging ligtas kayo ni Tantan. Pero sige, babalik na ako sa pagtatrabaho. Kung lalapit ka sa akin pag may kailangan ka at hindi mo sosolohin ang problema. Pagkatapos mo kami iligtas ng gabing yun, alam kong maaasahan na kita palagi. Huwag ka mag-alala ate, hindi na ako maglilihim sa'yo, lalo na pag may mga ganitong pangyayari. Mabuti naman kung ganon. Mas magiging kampante na ako dahil sa sinabi mo, Katring. Bago pa tuluyang umuwi si Esther, humahangos na dumating si Tantan sa bahay. Kumabog na naman ng mabilis ang dibdib ng magkapatid at agad na tinanong ang binata kung ano ang nangyayari sa kanya. Hindi po kayo maniniwala. May bali-balitang may gumagalang aswang sa kabilang bayan. Naku, kalat na ang chismis. Ang aswang daw na yun ay nambibiktima ng mga lalaking may asawa. Totoo ba, Tantan? Ayusin mong sinasabi mo, Tantan. Hindi ko nagugustuhan ang dala mong chismis na yan, ha? Kakatapos ko lang na pakalmahin ang sarili ko dahil sa aswang. May bago na namang balita. Opo nga. Totoo. Kilala niyo ba si Aling Belen? Naku po, ayun. Kumabit na naman daw sa asawa ni Aling Mirna. Totoo ang aswang na to. Pero ibang klaseng aswang nga lang. Iba kasi ang inaaswang niya. Ay, naku! Sira ulo ka talagang bata ka. Pinakabog mo ang dibdib ko ah. Akala ko totoong aswang na naman yung dala mong balita. Ay, wag mo nang uulitin yan ah. Napakaseryoso naman ni Mama. Totoo nga namang aswang si Belen. Nangaaswang ng asawa. Pero Tantan, hindi magandang biro ang ginawa mo. Papatayin mo kami sa nervyos ng mama mo. Maiwan ko na nga kayo. Alis na ako. Saan po kayo pupunta, tita? Uuwi na ako. Dadalaw-dalaw na lang ako dito sa inyo ng mama mo. Alagaan mong mama mo, ha?
Opo, tita. Salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Sige, kayo rin. Lumipas ang 1 taon at tuluyan na ngang bumalik sa trabaho ang kapatid ni Catring na si Esther. Bumalik na rin sa dating pamumuhay ang mag-ina pagkatapos ng mga nangyari. Hindi man kumalat sa kanilang lugar ang aksidenteng kinasangkutan ni Catring, nagulat na lang ang ibang residente sa biglang pagkawala ng ama niya. Pero dahil sa napaghandaan na nga ng mga ito ang sasabihin, nagdahilan na lang si Catring na bigla na lang umalis nang walang pasabi ang matanda na agad namang pinaniwalaan ng mga tao. Sa mga araw na lumipas, hindi na muling nabanggit ng kahit sino sa kanilang lugar ang tungkol sa ama ni Catring. Wala na rin kumalat na kung ano-anong chismis tungkol sa mga kakatuwang pangyayari o nilalang sa kanilang lugar na minsan nang kinasangkutan ng magkapatid na sina Catring at Esther. Hindi man aminin ng mga ito, lalo na ni Catring, nag-iwan ng malaking aral sa kanila ang lahat ng nangyari, lalo na't si Catring ang nagtamo ng maraming sugat mula sa naging engkwentro nila sa Amalanhig. Ang mga peklat niya sa katawan ang patunay na minsan ay may nakasagupa silang aswang, na naging dahilan kaya nag-iba ang paniniwala nilang walang ganon. Totoong may aswang. Habang patuloy na kinakalimutan ng lahat ang tungkol sa pagkupkup ni Catring sa ama nila noon, walang ibang nakakaalam tungkol sa kwento ng Amalanhig bukod sa albularyong si Manong Jose at ng pamilya ni Catring. Minsan napag-uusapan ng mag-ina kung maliban ba sa Amalanhig ay may iba pang aswang. Pero bago pa man lumalim ang pag-uusap nila, kaagad na sinasaway ni Catring ang anak na si Tanta na tigilan na ang usapan dahil nananayo na ang balahibo niya kapag naririnig ang salitang aswang.